Panoorin po natin yung video ito. Malaking baha sa Davao, parte ng Davao City, mga pre. May mga video po tayo ipapakita ngayon. At syempre, pag-usapan po natin ang scandal di umano nitong si Albi Benitez, no? At syempre yung issue ni itong si Ivana Alawi, yung issue niya, mga pre. Mamaya mapapag-usapan natin yan. Syempre, panoorin po muna natin ang video ito. O mga taga Davao, panoorin niyo to. Duterte lang malakas tumakas pag may baha. Sikul iko buin. Dali ah! Dali ah! Basa. Magtiis muna kayo dyan ha, sa ka-Duterte nyo. Sige, tiis-tiis lang muna ha. Hoy, hala kadako. Hawa! Hawa! Kadako! Alam ka na kus olo. Ayan na! Alam ka kusog sa bahay. Patay ang tubig. Lo kadako na. Hello, grabe. Wala pa dayon. Wow. Lord. Ala, dali kin dali na. Hawakin na. Grabe baha dayon. Lo. Ala, dali na. Hoy, dali ah. Ala ang tubig. Ala. Ala, ang tubig! Ala, maano na inyong kuwanda, ang tubig! Agus, biraha! Ala kus. Era di na nga. Okay, kapalungkuyaw kayo na diha, Dili na kay. Alam mo ka na usod yan. Kami na dipusan ninyong plato. Kita na. Dili bitaw na. Tanawa o. O na, tanawa o. Na. Yung siya. Kusuga. No, barago dayon dito. Sa tapukan. Sulod ayon sa Katisara? Dito ni Day, dito. Sulod ayon sa Katisara? Wala. Wala, nas Katitilma. So ayun mga pre, no, ang video ito, kasi palagi po nilang sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos na ang baha daw sa Davao, kasalanan ni PBBM, 'di ba? Pero tandaan po natin ang video ito sa parte ng Davao, 3 years ago pa, hindi pa po nakaupo si PBBM. Kumbaga, uupo pa lang bilang presidente ng Pilipinas. Pero tingnan mo po yung Davao mga pre, no? Talagang napabayaan ng mga Duterte kasi 33 years, 'di ba? 33 years hindi masolusyonan yung baha diyan. Panahon pa po ito ni Digong ha. Oh, hindi pa po nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos niyan. Davao City. Duterte lang malakas daw. Pero ano yan? Bakit binabaha? Diba? O, eto pa yung isang video. Papakita ko pa sa inyo. Eto yung bago. Bago ito ha. O, eto yung bago ngayon. O, panoorin nyo to. Eto yung bagong talagang ngayon 2025. Baha sa Davao mismo. Ayan ha. O. Tabang sniper oh. Mana naanod na. Ayan po ha. 2022 presidente si Digong niyan. Ang pagkakaalam ko si Sara Duterte mayor. Nangyari sa Davao. Ha? Pero hanggang ngayon, tingnan mo, baha pa rin. Nasaan yung 51 billion? Sasabihin nyo, wag yung sisisiin mga Duterte kasi kalikasan yung may ano niyan. Tandaan nyo ha,
may budget ang Davao, pero saan napunta? 'Di ba? Oo, dapat yung baha hindi naman kayang pigilan ng tao, eh, pero may budget, may solusyon. Kayang solusyonan yung baha, tandaan niyo 'yan. Ha? Anong sabi ni Sara Duterte? Dapat ang mga kongresista, hindi daw humahawak ng budget, dapat walang budget. Pero yung pulong mo, bakit may 51 billion 'yan? Wala talaga, hindi pinag-iisipan ni Sara yung kanyang mga pinagsasabi, no? Daming kapalpakan. Di ba? O, yan, baha. Duterte lang malakas. O, eto pa, papakita ko po sa inyo. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin, mga pre. Ayan ha. Siyempre, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. At siyempre, may TikTok na po tayo, Ballpoint Man 2.0. Eto na mga pre, papakita ko pa sa inyo yung another baha. Panoorin natin. Grabe yung mga taga Davao, Duterte lang daw malakas, oh. Wag utok na yung mga ano ba, dabawin yung mga DDS. Dahil taga Davao daw po sila, dapat Duterte lang daw talaga. Eh di magtiis kayo dyan sa baha. Ito pa. Marami tayong ano dito. Palengke naman to. Davao City. Davao City. Pasok! Nahimo ng resort. Nahimo ng resort, no? Duterte lang malakas, eh. Mahal kayo ni Digong at mga Duterte. Resort na mismo yung pupunta sa inyo. Nahimo ng resort, no? Duterte lang malakas? Ha? Duterte pa rin? Ha? Ano? Okay kaayo na, mga Dabawin nyo. Duterte gihapon malakas. Ha? Duterte, 3 years kami magtiis. Yay! Tuloy! Palengke na. May resort pa. Tuloy. Nahimo ng resort. Angkol. Ako masasabi ko lang, yung mga DDS na dabawin nyo, mga bobo talaga. Yung mga taga Davao ng mga DDS, mga bobo talaga, promise. Alam ko Duterte kayo dyan. Ano, masaya ba? Masaya sila. Panami. Pahanang flood control. Saan flood control ng Davao? Digong, Pulong, Baste, Sara, flood control. 33 years kayo nakaupo dyan, ganyan pa rin Davao. Si PBBM, 3 years pa lang, oh. Pambira. Davao yan, eh. Nyari. Ahanang utok. Utok ni mo, asa na? Duterte pa more. Grabe. Parto gapon. Yan ha. Dito tayo. Next video. Yep. Next video tayo. Marami tayo dito. Tingnan nyo. Nagmisto lang dagat ang among lugar ni guys. Gahit kayong mga Duterte, no? Top 5 sa Isidro Bunawan Davao City. Anong lugar? Anong lugar? Nagmisto lang dagat ang among lugar ni guys. Purok 5 sa Isidro Bunawan Davao City.
Purok, San Isidro, Bulawan, Davao City. Oh, grabe. Grabe kalalom sa tubig. Ikatuloy ni Swimming sa diha. Oh, swimming ba? Ay, Duterte man malakas. Ha? Ah. tabo ni napiting baha. Oh, ara akong tindahan dire, wala na po, di katuloy na pining guba. Ako mga paninda tanan nga anod na. Ay, okay ra na. Basta Duterte lang malakas. Wala problema. Kahit maanod pa yung mga paninda mo, basta importante, Duterte lang malakas. Diba? Paita, kalitrag saka ang tubig. Paita, no? Ayaw paita. Dapat tamisa. Mga alas 4 sa buntag. Huwagin may kabantay, kalitrag saka. Awa ka bantay. Kalitragsa ka. Duterte lang malakas. Guba kaya akong tindahan yan eh. Yung tindahan tayo, wala na puno na kuan, ang aanod na. So, siguro na lang ako ng mga kapante, freezer. Oh. Lalo. Pero sila Digong, sarap ng buhay. Kahit may baha dyan. Sarap buhay nila Digong. Alam niyo yung bakit? Pag may baha, masarap yung kinakain nila. Oh. Nasa aircon sila. Masarap buhay nila. Kayo, lutang-lutang, swimming muna dyan. Kayo mga DDE supporter, langoy-langoy muna pag may time. Ano mataga, lampas tuhod na. Ah, sulod. Nag Ito pa yung isa. O yan. Grabe na baha. Lalom na kayong tubig. Lalom na. Okay ra, swimming. Ragod. Mura nagdagat ng lugaran eh. Sa San Isidro, Bunawan, Davao City. San Isidro, Bunawan, Davao City. Amping tanin nyo. Mm. Atong mga pamilya at may safety. Kaya ang tubig oh, pataas pa. Alam niyo yung kawawa sa mga ganyang klaseng baha? Yung mga bata. 'Di ba? Yung mga maliliit pa. Lalo na yung mga buntis, yung mga bagong panganak. Sila yung kawawa. Hindi kayo inisip ng mayor nyo dyan. Pinabayaan kayo. Pero still, nandiyan pa rin kayo. Duterte pa rin malakas. Eddie Shing. Tiis-tiis muna. Pandamay na yung bahaan eh. Pandamay, no? Kalit-kalit raman. So, yun po. Yun yung problema dyan sa Davao. Baha, hindi masolusyonan. Nasaan yung flood control dyan? Eh, laki po ng budget ng Davao City. Si Pulong, paano lang, painom-inom lang sa bar. Diba? Pasarap buhay, ng bababae lang. Diba? Eh kayo, mga Davaoenyo, musta buhay nyo dyan? May kinakain pa ba yung iba dyan? O baka yung iba, nag-aabang na naman ng ayuda ng gobyerno. Natural, gobyerno pa rin tutulong sa inyo. Diba? Pero basher kayo. Sinisiraan nyo yung gobyerno. Diba? Tapos aasa lang din kayo sa gobyerno. Yung mga DDS dyan, huwag na kayong humingi ng tulong sa gobyerno. Kapag kayo binaha, diba? Panindigan nyo na talagang Duterte lang malakas. Diba? Ganun naman yan eh. Ba sa mga to? Tatanga-tanga din paminsan-minsan. Hindi talaga paminsan-minsan. Always. Ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong scandal di umano ni Albi Benitez and of course itong si Ivana Alawi, no? Pag-usapan po natin yan. Ayan Albi Benitez, Black Agrarian Reform to Protect Billion Peso Family Land Holding. So bigyan po natin ng reaksyon itong video ng ating kaibigang si Mima Alicia, no? Oo, eto po, no? At panoorin po natin ang video ito. So ngayon nga po mga minamahal, eto pag-usapan natin yung totoo at literally shocking scandal ni Albi Benitez. Nako, anong klaseng skandalo yan? Scandal vids sa mga website with Ivana Alawia. Hindi yan mga minamahal. Patungkol po ito sa pagprotekta ng... Ayan na, malinaw hindi po yung scandal na may mga nangyayari sa dalawa, hindi po yun. Okay? Marami pong klase ng skandal. Skandalo. Kaya nga po, ibinlock yung agrarian reform ni Albi Benitez di umano.
Yan yung pag-uusapan natin kung paano po hinarang, 'di ba, mga minamahal, ni Albe Benitez, yung tawag dito agrarian reform para protektahan yung billions of peso, 'di ba, na pera ng kanilang pamilya di umano. Naku, So, naku. Alam niyo may problema itong si, Albi Benitez sa kanyang pamilya, 'no? Tapos nandiyan siya, aayusin niya yung bansa. Aayusin niya yung bansa, tapos yung pamilya niya hindi niya maayos. So, next time mga pre, pag boboto po tayo, yung ano ba, yung talagang karapat-dapat sa posisyon na yan, 'di ba? Isipin natin, example ko na lang, itong si Philip Salvador, tatakbong senador. Aayusin daw yung Pilipinas, pero pamilya niya hindi niya maayos. Yung mga ganun ba, 'di ba? Pumili po tayo ng matinong tao. Kung sa tingin niyo po, subok niyo na ito, or kumbaga nakita niyo na yung kanyang galawan, nagpapayaman lang siya, tumatakbo bilang mga kongresista, senador, at nakita niyo nagpapayaman lang, wag niyo na pong uliting iboto pa. Imbes yung bansa natin, ang kailangan paunlarin, bulsa po nila yung umuunlad eh. Oh, diba? Marami po dyan, marami. Tuloy. so talaga nga namang literal na naging hot topic at talagang grabe ang init ng issue nung nakaraang araw dito kay Albe Benitez, nadamay pa itong si Ivana Alawi sa kinasuhan ng asawa. Wait lang. Okay. Mga minamahal ng asawa ng dating asawa ni Albe Benitez na si tawag dito, nakalimutan yung pangalan pero kinasuhan ng Vauci si Ivana. Wait lang. Mahirap din itong asawa ni Albe Benitez, no? Ilang taon na silang hiwalay? 20 years. Pero marami pong nakasamang babae si Albe Benitez. Kumbaga sa mga picture na kasama niya, 'di ba? Oo. Pero bakit si Ivana Alawi po, yung nireklamo nitong asawa, masyado ka bang nagagandahan kay Ivana Alawi at medyo, 'di ba? Nabuisit ka? Ano ba talagang habol ng asawa? Ang sirain ba yung pangalan ni Ivana Alawi? Yun yung tanong dyan. Gusto bang sirain yung pangalan? Alam niyo po si Ivana Alawi, mayaman na po yan. Alam ko sa ibang bansa, meron silang mansyon yata doon. Oh. Hindi na po kailangan ni Ivana Alawi yung pera ni Albe Benitez. 'Di ba? Kasi si Ivana po, mayaman na po yan. At inaalagaan po ni Ivana Alawi yung kanyang pangalan. Hindi po yan gold digger si Ivana. May pangalan po yan, may malaking pangalan yan. At siguro hindi naman niya sisirain yun. Tapos yun, dinamay, sinira. Alam mo, sinira mo yung pangalan ni Ivana Alawi. Sa totoo lang. Di ko alam bakit ganoon, bakit ka nagkaso, pero, 'di ba? 20 years? Pagkakaalam ko lang correct niyo ako kung mali ako. 20 years? Tagal na. Ngayon ka lang magrereklamo. Si Ivana Alawi, 'di ba? Tahimik lang yan. Pero, nai-issue pa rin yung tao. 'Di ba? Ang tanong ko dito, anong habol nung partner ni Albe Benitez? Alam ko, itong asawa nakakuha din ng pera kay Albe Benitez bago yata sila kumbaga maghiwalay. 'Di ba? Tapos ngayon maghahabol na naman. Ano bang pera ba? Dahil ba sa pera? Nako po. So tuloy natin. Natin itong si Albi. Pero actually mga minamahal, itong si Ivana Alawi, may mga wealth din yan galing sa kanyang ama. At hindi pa yan artista noon, 'di ba? Mayaman na talaga yan si Ivana Alawi. Tama. Mayaman na. Like, totoo ba yung issue na yun? Kasi matagal na din namang hiwalay eh. 'Di ba? Itong si Albe Benitez tapos itong kanyang dating kinakasama. Hindi lang nagkaroon ng annulment. Yun yung pagkakaalam natin sa balita. Pero anyway, grabe naman kung totoo man yun, syempre dapat hindi maging another cause ng pain, 'di ba? For woman din, dapat itong si Ivana Alawi. Just to be fair, 'di ba? Kung totoo man, dapat hindi ganon yung akto ng isang babae na magkakos siya ng another pain sa kapwa niya at babae. Pero kung gawa-gawa lang naman yung issue na yun, mararapat lamang nasagutin ito ni Ivana Alawi at mag-file din ng kaso, 'di ba? Kasi Ang alam ko si Ivana Alawi hindi mahilig sumagot eh. Hindi mahilig sumagot yan sa issue.
Kasi hindi naman siya mahilig talaga sa issue. Siya yung ini-issue. Pero may tamang ano naman dyan, forum. Siguro dun siya kakapit. Dun siya lalapit. 'Di ba? Para malinis yung kanyang pangalan. Sira yung kanyang reputation dito. Alright, mga minamahal. Ito yung tinutukoy ko sa inyo, totoong skandal ni Albe Benitez. Nako. O Bacolod Mayor, 17 others face graft complaints over 971 million land deal. Nako. Yan, talagang literal na skandal. Yan, mga Parang ano na to parang semi-bilyar na to minamahal. Ano, makikipagkompetensya kay bilyar? Ano yung nakalagay dyan? Sabi dito, Bacolod Mayor, 17 others face graft complaints over 971 million land deal. Balita to nung March 17, 2025, ngayong taon lang din to, mga minamahal. Like, grabe pala tong si Albe Benitez. Kung totoo man, itong mga ipinupukol na issue sa kanya. So sabi dito, a Philippines local radio black timer has filed graft and administrative complaint against Bacolod Mayor Alfredo Albilardo or Albe Benitez and other 17 over an alleged anomalous land banking project worth more than 971 million pesos. Grabe, ang laki. So yung mga kasama niya dito, si Bacolod Councilor, Marami po sila, marami, no? Grabe. AI Victor Espino, Jude Saison, Israel Salanga, Cindy Rojas, M. Ang, Vladimir Gonzalez, Saichi Marisay, Jason Isidro Villarosa, Celia Matea Flor, Ayesha Joy Villaflor, and Lady Gles Gonzalez Palen. And also, as respondents in the complaint are the following: acting register of the deeds, si Raymond Danico, and land vendors naman si Jose Maria Ledesma, si Sebastian Antonio Ledesma, Leonardo Ledesma, Maria Ledesma, and Eugenia Ledesma. Anyway, he cited Bureau of International Revenue regulation which placed the zonal value of Bacolod sugar land just 415,000 per hectare, significantly lower than the purchase price. Grabe, literal na tawag dito Ano to, parang land grabber na din ba? Mga minamahal? Nakakalungkot itong pangyayari. Itong nakita Di baka gusto umabol kay bilyar. balitan ko, nakaisip ako gaano kayaman itong si Albe Benitez. Well, money talks. Either minsan, diba? So, Kaya ako po sa inyo delikado po ito yung buboto po tayo ng mga mayor, senador, kongresista. Pag nakita nyo, ito bakit ito lang. Hindi maganda yun. Halimbawa, sinubukan nyo siya, isang business. Tapos na after ng pagbaba niya bilang mayor o di kaya kongresista o di kaya senador, pagbaba niya, biglang taas yung kanyang kayamanan, magugulat ka doon, di ba? Nung bago ka pa lang nagsenador o mayor, ganito ka lang ngayon ganun ka na, puno na agad bulsa. Ay wag nyo nang ulitin pa. Wag nyo nang iboto ulit. Kasi, ibig sabihin yan, magnanakaw. Magnanakaw ng magnanakaw lang yan. Marami po dyan. Wala akong pinapangalanan, pero marami po dyan. Karamihan yan. Anak ko, mga dutae. Oo. Ha? Pero itong si Albe Benitez, kung totoo man ito, nako, dapat talagang silipin po ito ng ating gobyerno. No? Kasi lalong humihirap po yung ating bansa. No? Lalong humihirap yung ating bansa. Habang yung mga yan nagnanakaw, hindi po mawawala yung kahirapan hanggat merong kurakot sa gobyerno. Siyempre, dapat yan po ang tingnan ng bagong Pilipinas. Sana silipin po yan ng ating mahal na Pangulo. No? Yung ganyang klaseng issue kasi hindi po basta-bastang usapin yan. No? Oo. Lalo po tayong babagsak niyan. Mahirap kasi yan na lahat ng tatakbo ngayon, mga, halimbawa, example lang o bigyan ko ka idea, o tatakbo ako para lang magnakaw, tatakbo siya, magnanakaw, siya, lahat magnanakaw na. Kumusta naman po yung mga mahihirap? Mahirap ka na lalo ka pang maghihirap. Diba? Tapos yung kanilang pakulo, gutom na yung mga Pilipino. Huwag nga kami. Sinong busog? Kayo? Huwag kayo magnakaw para hindi magutom yung mga Pilipino. Si PBBM nag-e-effort. Kayo naman nag-e-effort din sa pagnanakaw. Si PBBM nag-e-effort para paunlarin yung bansa, paunti-unti. Kayo nag-e-effort din. Nag-e-effort magnakaw. Grabe. So, hindi din malabong nagustuhan ni Ivan Alawi kung totoo man ang ini-issue ng dating asawa ni Albe Benitez, diba? Kaya nga nakasuhan ng vowsy, hindi din naman malabo na magustuhan when it comes to money, diba? Meron na papakitang balita sa inyo, mga minamahal. Buhay na naman ang mga Marites.
Yes, dahil sa marital scandal na Ivana Albi Benitez at asawa nito si Vicky Lopez. Pero hindi ito ang first time na malilink si Ivana kay Albi. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joe Manalo. Yan scandal. Hindi po yung total scandal na video hindi po yun. Iba po. Wag bastos to mga iba dito. Iba yung iniisip ba? Ang issue tungkol sa bilyonaryong kongresista ng Negros Occidental na si Albi Benitez matapos lumabas sa social media ang kopya ng complaint affidavit ng kanyang asawa na si Nikki Lopez Benitez. Sinampahan si Albi ng kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act kung saan tinukoy ang marital infidelity o pangangaliwa ni Albi. Nagdulot daw ito ng severe mental and emotional distress kay Nikki. Nabanggit din sa complaint affidavit Pera lang siguro habol yan. ang pangalan ng artista at vlogger na si Ivana Alawi na sinasabing alleged mistress ng kongresista. February 2024 nang kumalat online ang sinasabing romantic involvement ni na Ivana at Albi matapos kumanong makita ang dalawa sa Baguio at sa isang airport papuntang Tokyo, Japan. Mariin naman itong itinanggi ni Ivana noong February 10, 2024 at sinabing nakilala niya raw ang kongresista na dating alkalde ng Bacolod dahil sa trabaho. Sinabi rin ni Ivana noon na may tinitake siyang respectable businessman at hindi sa politiko. Sa isang vlog noong December 2023, naibahagi niya na she is seeing someone at masaya ang kanyang puso noong mga panahon ito. Naglabas din kaagad ang pahayag si Albi noong February 12, 2024. Wala raw katotohanan ang mga paratang sa kanila ni Ivana at binibigyan ng umano ng bali siya. くだらぬことで我の安眠を Nag-Japanese naman noon. Wait lang. Hiling ito ng paumanhin kay Ivana at sa kanyang pamilya na ayon kay Albi ay naging unfairly dragged sa mga issue kaugnay ng kanyang personal na buhay. Pero hindi natigil ang mga balita tungkol sa dalawa dahil naging usap-usapan din itong January 2025 na niregaluhan umano ni Albi si Ivana ng mansion sa Alabang na nagkakahalagang 400 Ano yung regalo? Alabang na nagkakahalagang Ano yan? Balik lang natin usapan din itong January 2025 na niregaluhan umano ni Albi si Ivana ng mansion sa Alabang na nagkakahalagang 400 million pesos. Wow! 400 million pesos? Totoo ba ito? O hindi? Wait lang. Umano ni Albi si Ivana ng mansion sa Alabang na nagkakahalagang 400 million pesos. Ayon naman kay Nikki, nakumpirma niya ang pangangaliwa ng asawa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage. Nakasaad daw doon ang pag-amin ni Benitez na ama siya ng dalawang illegitimate children. Abril nitong 2025 nang ihain ang complaint affidavit ni Nikki laban kay Albi. Saad ni Nikki sa complaint affidavit, nabanggit daw ni Albi ang pangalan ni Ivana nang siya ay nangangampanya sa pagka-Negros Occidental Congressman nitong nakaraang midterm elections. Kinumpronta raw ni Nikki ang asawa tungkol dito, pero sabi raw ni Albi sa kanya, walang dapat ipag-alala dahil inaayos na ito ng kanyang publicist. Pero hindi naman daw itinanggi ng kongresista ang issue sa kanila ni Ivana. Naglabas ng pahayag ang legal counsel ni Albi na si Attorney Peter Sanchez kaugnay ng vowsy complaint ni Nikki. Mariing itinatanggi ng kanyang kliyente ang baseless at retaliatory allegations sa kanya ng asawa. Nakapagtataka rin daw na sa kanyang isinampan ni Nikki ang kaso matapos simulan ni Albi ang annulment proceedings nila noong 2024. Dagdag pa ng kapo ni Albi, legally separated na ang properties ng mag-asawa mula 2004 pa. Pero nagbibigay pa rin daw si Albi kay Nikki ng panggastos para sa travel, business ventures, staff at credit card nito. Unsettling din daw para sa kanya na may nadamay pang third parties sa issue nilang mag-asawa. Isa si Congressman Ayun Benitez. nagbibigay pa pala ng ang gastos Ano pa bang habol ng asawa? Panggastos, barya lang kasi yun. Kung totoo man po yung 400 million na yun, baka doon nagselos yung asawa. Pero ano pang paki mo doon? Kung totoo man yun, anong paki mo pa? 2024 ba? Naghati na ng ari-arian? Kanya-kanya na. So kung anong meron yung lalaki ngayon, anong paki mo? Pero ang nakakapagtaka, itong mga pera na to, ni Albi Benitez, sarili ba niya talagang pera yun? O pera ng taong bayan? Yun yung tanong. Ay, nako po. Wala po akong kinakampihan sa kanila. Wala po. Ang concern ko po dito, yung pera ng taong bayan. Kung napupunta po ba sa tama, yung pera ng taong bayan? Yun yung tanong ko. Yun po yung concern natin dito. Wala po akong pake sa mga politiko na yan. Sa totoo lang. May issue Diba? Doon tayo sa pera ng taong bayan. Tatanungin natin, saan napupunta? Sa mga napupusuang Wait lang. Sa madaling sabi mga minamahal, I think, 'di ba? Valid din naman niya yung reason ni Albi sa nakita kong balita. Kasi 2004 pa, bata pa si Ivana. 'Di ba mga minamahal? I think 6 years old pa lang si Ivana, no? Tama ba? Correct nga po. Bata pa si Ivana noon. And then, ngayon, pagsisilusan mo. Dahil ba sa pera to? So paano niya magiging Malamang. relasyon yun or mistress? I think baka ngayong year or last year. Pero nagbibigay naman, so ano pa yung dinadakdak? Pero ano kasi, politics matter din kasi mga minamahal, na napupusuan daw na bilang House Speaker, itong si Albi Benitez, kuno. pagiging House Speaker ngayong 20th Congress. Sa kabila nito, tiniyak niyang makikipagtulungan siya sa lahat ng legal processes na kailangan niyang harapin. Nakiusap din ito sa publiko na huwag natin sensationalize ang kaso. Para sa agenda. So, minsan,
napapansin natin na political Isa sa pinakamayamang kongresista, no? Si Albe Benitez. So, yun, at least alam na natin yung issue mga pre. Kaya ang tanong ko sa inyo, next time, kung tatakbo yan, ano mang trip niya, susuportahan niyo pa ba? Abay, siguro po mag-isip-isip na po tayo, no? Oo. Sila po ang yumayaman. Yumayaman sila ng yumayaman. Pero yung mga Pilipino, lalo pong naghihirap. 'Di ba? So, ayan na. Sige, wag po natin gayahin yung mga Duterte kasi yung mga DDS kasi ang sigaw nila sa Davao, Duterte pa rin malakas. Ayun, binoto nila, panalo lahat. Anong kapalit? Ayun, baha lahat sa Davao. Kaya next time po, gamitin pong utak, hindi porket taga Davao ka o taga saan lugar ka, yun pa rin susuportahan mo. Wag pong uto-uto. Gamit-gamit ng utak. Yung ibang mga taga Davao kasi, ganito yung sinasabi nila, ay, taga Davao man ko, di Duterte. Bobo. Taga Davao daw siya, di Duterte daw siya. Tanga. Grabe talaga. Mga Dabawin yung DDS talaga, mga mongoloid. Grabe. Mas matindi pa sa mongoloid. Buti pa nga yung ibang mongoloid, matino pa mag-isip, marespeto pa. Pero itong mga DDS, ang ina pag, mumurahin ka pa ng mga yan. Malakas magmura, pero pag personalan, sampalin ko pa yung utak mo eh. Anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Pero syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Paul Pointman 2.0. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So hanggang dito lang muna yung ating video mga pre. May Facebook page, may TikTok po tayo, Paul Pointman 2.0. So sana po ay inyong suportahan. So yun lang po yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video.